Good evening, mga tagapakinig ng Ulap Noir. May mga bahay talaga na tila ayaw tumanda. Mga bahay na kahit ilang dekada na ay nananatiling buo dahil may mga bantay na ayaw umalis. Ang kwentong ito ay mula sa isang lalaking nagngangalang Ramon. Isa sa mga nakaranas mismo ng mga kababalaghang nangyari sa lumang bahay ng kanilang angkan. Ang tawag nila doon ay Bahay Matanda. Good day, Kuya Jovi. Ang bahay na ito ay matatagpuan sa San Rafael, isang liblib na baryo sa bayan ng Candaba. Matagal na itong nakatayo. Bago pa man sumiklab ang digmaan, nandoon na ito. Mataas ang bahay. May lumang kisame at sahig na puro langit-ngit. Sa ilalim ay may silong na walang ilaw. Madilim at malamig kahit tanghali. Sa itaas ay ang bahay na tinitirhan ng mga kamag-anak namin. At sa dingding nito, may dalawang larawan ng mga unang may-ari. Mga mukhang tila laging nakamasid kahit saan ka tumingin. At sa bawat gabi, may mga bulong, may mga yabag, may mga tunog na hindi mo maintindihan. Isang hapon, habang naglalaro ako sa bahay ng lola ko malapit sa Bahay Matanda, napatingin ako sa bintana. May nakita akong babaeng nakaputi. Nakatingin sa labas, pero kakaiba. Hindi gumagalaw ang kanyang mga paa. Hindi man lang dumikit sa sahig. Lumilipad siya ng dahan-dahan sa pagitan ng mga silid. Nakatingin lang sa kawalan. Ang damit niya, luma. Parang galing pa sa panahon ng Kastila. Napatigil ako. Nang tumingin siya pabalik, nanginig ang buong katawan ko. Mabilis akong tumakbo papunta sa kwarto ng lola ko. At mula noon, hindi ko na muling tiningnan ang bintanang iyon. Noong mga panahong iyon, may tumirang pamilya sa Bahay Matanda. Isa sa kanila ay matandang lalaki na kilala lang namin sa pangalang Mang Basilio. Lagi niyang dala ang kanyang baston. Kahit minsan nasa wheelchair siya. Bago siya pumasok ng bahay, palagi muna siyang kumakatok gamit iyon. Malakas. Kaya rinig ng mga kapitbahay. Minsan, napapagalitan kami ng mga tito ko kasi hindi kami makapasok habang siya ang nagbabantay. Pero dumating ang araw na pumanaw si Mang Basilio at umalis ang kanyang pamilya. Akala namin tapos na ang mga kababalaghan. Isang hapon, bumalik kami ng pinsan kong si Julius sa Bahay Matanda. Pumasok siya pero bigla siyang lumabas at isinara ang pinto. Naiwan ako sa loob at dahil bata pa ako noon, hindi ko kayang buksan. Tahimik. Hangin lang ang naririnig ko hanggang may kumakatok. Parang kahoy sa kahoy. Parang baston. Tumakbo ako sa pinto. Sinisigaw ko ang pangalan ni Julius pero walang sumasagot. Sunod ay may narinig akong ungol sa labas. Parang matandang may ubo. May halong paghingal. Sa takot, nagtago ako sa loob ng kwarto. Niyakap ko ang sarili ko sa sulok hanggang sa marinig kong bumukas ang gate. Nang silipin ko sa bintana, nandun si Julius. Kakarating lang. Nakangiti. Kumaway pa. Paglabas ko, agad kong tinanong, "Ikaw ba ang kumakatok kanina?" Ngumiti lang siya. "Ha? Kakauwi ko lang. Bakit? Nanlamig ako." Sabi niya, narinig daw nila sa labas ang tunog ng kumakatok na kahoy. At sabi ng matatanda, iyon daw ang tunog na maririnig tuwing may bumabalik sa Bahay Matanda. Lumipas ang mga taon. Hanggang sa nanay ko naman ang nakaranas, si Aling Nida. Isang tanghali, nag-aabang siya sa labas dahil alam niyang aalis ang kanyang mga tiyuhin.
Habang nag-aantay, may narinig siyang mga boses sa loob. Malalakas, parang may pagtatalo. Akala niya bumalik na ang mga tiyuhin. Binuksan niya ang pinto. At sa sandaling iyon, tumahimik ang buong bahay. Walang tao, walang kahit anong tunog. Ni isang boses na wala. Ang tanging narinig niya, ang paghinga niya sa takot. Isa pang tiyuhin ko, si Tio Ben, mahilig mag-drawing noon. Doon pa niya ginagawa sa bahay matanda kasi tahimik. Gabi-gabi siyang tumatambay doon. Hanggang isang gabi, habang nagdo-drawing, may napansin siyang batang nakatayo sa labas. "Hoy, sino ka?" sabi niya. Hindi sumagot ang bata. Nakatitig lang. Nang lalapitan niya, bigla itong tumakbo. Pero bago tumakbo, nang magtama ang mata nila, napansin niyang kamukhang-kamukha ito ng kapatid niya. Kinilabutan siya. Dali-dali siyang umuwi. Pagdating niya sa bahay, nandoon ang kapatid niya, nanunood ng TV. Hindi lumabas buong gabi. Isa pang gabi, ang tiya ko namang si Ate Loring ang nakakita. Habang nagbabantay sa bahay, may naramdaman siyang kakaiba. Nang sumilip siya sa bintana, may lalaking matangkad sa labas. Mapulang-mapula ang mga mata. Tinititigan siya. Napaatras siya, tumakbo sa kwarto, at doon umiyak habang nagtatakip ng kumot. Pagdating ng mga kasamahan niya, wala na ang lalaki. Pero sa paligid ng bahay, naamoy nila ang asukal na sinusunog at usok na amoy kandila. Kahit ang mga kapitbahay, may mga kwento rin. Sabi nila, tuwing hating gabi, may mga anino daw sa mga bintana. Minsan, may kumakatok sa gate. Minsan may humihingi ng tulong. Pero pag sinilip mo, walang tao. Ang sabi ng matatanda, ang mga unang nakatira sa bahay matanda ay hindi pa nakakaalis. Makalipas ang maraming taon, bumalik ako. Matanda na ako noon. Gusto ko lang sanang silipin muli ang bahay ng aking kabataan. Tahimik pa rin, madilim pa rin ang silong. Pero napansin ko, wala na ang mga lumang larawan sa dingding. Wala na ang mga matang sumusunod sa bawat galaw mo. Pero sa ilalim ng mga iyon, may marka ng kamay sa dingding. Maliliit, malalaki, parang mga kamay na sinusubukang kumawala. Tahimik akong lumakad palabas. At bago ko tuluyang marating ang gate, T.O.K. 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 Yung parehong tunog, parehong ritmo, parang baston ni Mang Basilio. Huminto ako, huminga ng malalim, at mula sa likod ko, isang boses na mahina ngunit malinaw, "Bumalik ka, Ramon. Hindi ka pa umaalis." Sa mga lumang bahay, hindi lahat ng nananatili ay alaala. Minsan, sila mismo ang bahay. This is Ulap Noir, and this is Bahay Matanda. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.